Mga kaibigan, kapatid, naramdaman mo na ba ang chilling grip ng kawalan ng pag-asa, isang kadiliman na napakalalim na nagbabanta na lunukin ka ng buo? Ngayon, sinisiyasat namin ang isang kwento, isang talinghaga na nakalagay sa mismong puso ng banal na kasulatan, isang kwento na nagsasalita sa desperadong sigaw ng kaluluwa ng tao at ang walang hanggan na kapangyarihan ng pagtubos. Galugarin namin ang nakakaaliw na tanong, bakit hiniling ng mga demonyo kay Jesus na pumasok sa baboy? Ito ay hindi lamang isang makasaysayang anekdota, ito ay isang salamin na sumasalamin sa mga laban na naganap sa loob ng bawat isa sa atin, isang labanan sa pagitan ng ilaw at mga anino na naninirahan sa ating mga puso. Ihanda ang inyong sarili, sapagkat naglalakbay kami sa kailaliman ng espiritual na pakikidigma, isang paglalakbay na malalim na hindi nakakaligalig. Magsimula tayo sa lalaki. Isipin, kung gagawin mo, isang pigira na natatakpan sa pagdurusa, na nakatira sa gitna ng mga libingan, isang testamento upang matiyak ang pagkawasak. Ang mga kadena ay nagbubuklod sa kanyang katawan, hindi ng bakal, ngunit sa isang mas masidhing kalikasan ang mga kadena ng pag-aari ng demonyo. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Kilala tayo ng Diyos kahit na sa ating pinakamadilim na oras. Ang taong ito, gayunpaman, ay nawala, umuusbong sa isang dagat ng pagdurusa, ang kanyang pag-iyak ay sumasalamin sa paghihirap ng isang kaluluwa na nasira ng mga hindi nakikitang puwersa. Siya ay isang larawan ng kawalan ng pag-asa, isang tao na hinubad na hubad, ang kanyang kalooban ay sumailalim, ang kanyang kakanyahan ay nasira. Ito ay hindi lamang kabaliwan, ito ay isang espiritual na larangan ng digmaan, isang desperadong pakikibaka sa pagitan ng ilaw at kadiliman, isang salungatan na naganap sa loob ng mga kumpol ng isang sulong, nagdurusa na kaluluwa. Ang kanyang kalagayan ay isang paalala ng hindi nakikitang mundo, isang mundo na madalas na hindi pinansin, ngunit naroroon, isang lupain ng mga espiritual na puwersa na malalim na nakakaapekto sa ating buhay. Pagkatapos, isang shift, isang panginginig sa lupa, dumating si Jesus. Ang kanyang presensya, isang nagliliwanag na beacon sa mapang api na kadiliman, ay pinuputol sa kadiliman tulad ng isang taybak. Ang mismong air crackles na may hindi nakikitang enerhiya, isang pag-aaway ng mga titans, isang paghaharap sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ng mga puwersa ng impyerno. Hindi ito isang casual na engkwentro, ito ay isang direktang, visceral na paghaharap sa pagitan ng mabuti at masama. Ang pagdating ni Jesus ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan, ito ay isang espiritual na lindol, isang seismic shift sa mismong tela ng katotohanan. Ang mga demonyo, na naramdaman ang nalalapit na banta, ang kanilang hawak sa lalaki na nanginginig, ay nadama ang papalapit na bagyo. Ang tao, na hinimok ng isang likas na hilig na hindi niya lubos na nauunawaan, isang desperadong pag-asa na kumikislap sa kailaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumakbo patungo kay Jesus, na nahuhulog sa kanyang paanan. Sa instant na yon, isang pagkilala, isang nakakatakot na katotohanan, na sumigaw sa pamamagitan ng hangin. Ang mga demonyo, na nagsasalita sa pamamagitan ng kanilang daluyan ng tao, ay kinilala si Jesus bilang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang isang pagtatapat na napunit mula sa kanilang napakakakanyahan, isang desperadong pagkilala sa isang kapangyarihan na walang hanggan na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang eksena ay sisingilin ng kapangyarihan, isang palpable tension na nakabitin sa hangin. Si Jesus, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ng mga malevolent na espiritu na ito. Ang tugon ay chilling, isang guttural roar na nagsasalita ng mga volume, legion, sapagkat marami tayo. Isang legion, isang unit ng militar ng Roma, na may bilang ng libu-libong mga sundalo. Hindi lamang ito isang demonyo, ito ay isang karamihan, isang malawak na hukbo ng kadiliman, na naninirahan sa isang solong tao, na kinokontrol ang kanyang mga aksyon, pinilipat ang kanyang kalooban, na pinapakain ang kanyang kawalan ng pag-asa. Ang manipis na sukat ng demonyong infestation ay nakakapagod, isang napakalaking paalala ng mga espiritual na labanan na hindi nakikita sa paligid natin. Hindi ito isang simpleng kaso ng sakit sa pag-iisip, ito ay isang ganap na tinapon na espiritual na pagkubkob. Ang tao ay hindi lamang may sakit, siya ay nagmamay-ari, na overrun ng isang legion ng mga malevolent na nilalang. Ang manipis na sukat nito isang legion.
Sinaktan ako noon, at patuloy na sumasalamin ngayon. Hindi lamang ito kwento, nakikita mo. Ito ay isang window sa hindi nakikitang katotohanan, isang sulyap sa likod ng kurtina ng pisikal na mundo. Madalas kaming nahuli sa mundong, sa pang-araw-araw na healing, na nakakalimutan natin ang mga espiritual na labanan na nagagalit sa paligid natin, hindi nakikita, ngunit malalim na nakakaapekto sa ating buhay. Hindi ito ilang engkanto, ito ay isang tunay, visceral na pakikibaka, nilalaro sa larangan ng digmaan ng kaluluwa ng tao. Isipin mo ito. Ang taong ito, na nagmamay-ari ng isang legion, ay hindi simpleng hindi malusog, siya ay isang battlefield. Ang kanyang katawan, ang kanyang isip, ang kanyang mismong espiritu, ay ang pinagtatalunang teritoryo sa isang digmaan sa pagitan ng mga hindi maisip na puwersa. At ano ang sandata na pinili? Ang takot, kawalan ng pag-asa, pag-upo sa sarili, ang mismong mga bagay na nagbubuklod sa atin, na humahawak sa atin, na pumipigil sa atin na maabot ang ating buong potensyal. Ang mga demonyong ito ay hindi gumagamit ng mga espada o kalasag, ginamit nila ang mga tool ng kadiliman, ang hindi mapaniniwalaan na mga bulong na bumubura sa aming pananampalataya, ang hindi mapaniniwalaan na pag-aalinlangan na ang pag-asa sa aming pag-asa. At ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi ito matapang na puwersa, ito ay ang kapangyarihan ng pag-ibig, pagkahabag, at walang tigil na pananampalataya. Ito ay ang lakas na pagalingin, upang maibalik, upang matubos. Ang kanyang presensya ay isang alon ng dalisay na ilaw, naghuhugas ng kadiliman, nililinis ang kasamaan, na pinalaya ang bihag. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga salita, ang mga ito ay mga utos, na nagdadala ng autoridad ng banal, sinira ang mga kadena ng pang-aapi, sinira ang pagkakahawak ng kaaway. Ito ay isang labanan na nakipaglaban hindi sa mga sandata ng laman at dugo, ngunit sa mga sandata ng espiritu, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Isaalang-alang ang mga implikasyon. Kung ang isang legion ng mga demonyo ay maaaring magkaroon ng isang tao, ano pa ang posible? Ano ang iba pang mga hindi nakikitang puwersa na maaaring i-play sa ating buhay, subtly na nakakaimpluwensya sa ating mga saloobin, ating emosyon, ating mga desisyon? Dapat tayong maging mapagbantay, kaibigan ko, palaging may kamalayan sa espiritual na kaharian, ang hindi nakikitang mundo na nakapaligid sa atin. Dapat tayong armado ng sandata ng Diyos, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, ang tibak ng espiritu, na siyang salita ng Diyos. Dapat tayong nakikilala, magagawang makilala sa pagitan ng mga bulong ng kadiliman at ang tinig ng banal na espiritu. Ang engkwentro na ito sa Gerasene Demoniac ay hindi lamang isang makasaysayang kaganapan, ito ay isang walang katapusang parabula, isang babala at isang pangako. Isang babala sa hindi nakikitang mga panganib, ang mga espiritual na labanan na nagagalit sa paligid natin, at isang pangako ng kapangyarihan ni Hesukristo, ang panghuli na tagumpay, ang maaaring palayasin ng mga demonyo, palayain ang mga bihag, at ibalik ang kapritsyo sa nasira. Ang kwento ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito, na palagi tayong napapaligiran ng mga puwersang espiritual, kapwa mabuti at masama, at ang pagpili ay atin, na magbunga sa kadiliman o yakapin ang ilaw. Ang pagpipilian ay atin upang tumayo ng matatag sa ating pananampalataya, upang pigilan ang mga tukso ng mundo, at maglakad sa ilaw ni Hesukristo. Ang labanan ay totoo, ngunit ganoon din ang tagumpay. Ito ay isang labanan na nagkakahalaga ng pakikipaglaban, isang tagumpay na nagkakahalaga ng pag-angkin. At ang mga tool na kailangan namin ay nasa loob na. Kaya, paano natin binibigyan ang ating sarili para sa hindi nakikitang digma na ito? Paano natin malalaman ang mga bulong ng kadiliman mula sa banayad na patnubay ng banal na espiritu? Hindi ito tungkol sa paggamit ng isang pisikal na tibak, ngunit tungkol sa patalasin ang espiritual na pandama. Nagsisimula ito sa panalangin pare-pareho, masidhi, taos-pusong panalangin. Ang panalangin ay hindi isang ritual lamang, ito ay isang lifeline, isang direktang koneksyon sa mapagkukunan ng lahat ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng panalangin, inaanyayahan natin ang banal na espiritu na maipaliwanag ang ating isipan, upang ipakita ang katotohanan, upang ilantad ang mga panlilinlang ng kaaway. Isipin ito bilang isang espiritual na sonar, na patuloy na pag-scan ng kalaliman ng iyong kaluluwa, na kinikilala ang mga nakatagong pagkabalisa, ang hindi sinasabing sama ng loob,
ang mga nakapangingilabot na sugat na nagbibigay ng mayabong na lupa para sa kadiliman na mag-ugat. Pagkatapos ay darating ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi isang maalikabok na relic, ito ay isang buhay, dokumento ng paghinga, isang roadmap para sa pag-navigate sa espiritual na larangan ng digmaan. Ito ay isang sandata laban sa mga kasinungalingan ng kaaway, isang mapagkukunan ng lakas at paghihikayat sa mga oras ng kahinaan. Ang regular na pagbabasa ng banal na kasulatan ay hindi lamang tungkol sa pagsalo ng mga taludtod, ito ay tungkol sa pagsipsip ng mga prinsipyo, mga turo, ang mga pangako na nilalaman sa loob. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa mga salita na tumagos sa iyong puso, upang baguhin ang iyong isip, upang hubugin ang iyong mga aksyon. Isaalang-alang ito sa espiritual na martial arts, pagsasanay sa iyong isip upang makilala at mapuksa ang mga suntok ng mga espiritual na pag-atake. Bukod dito, dapat nating linangin ang isang pamayanan ng pananampalataya. Hindi namin sinadya upang labanan ang labanan na ito lamang. Palibutan ang iyong sarili sa mga kapwa mananampalataya, mga taong susuportahan ka, hikayatin ka, at may pananagutan ka. Ang isang malakas na pamayanan ay nagbibigay ng isang kalasag laban sa paghihiwalay, isang kanlungan mula sa kawalan ng pag-asa, at isang mapagkukunan ng kolektibong lakas. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga tagumpay, ang iyong mga pagdududa. Hayaan ang iba na manalangin para sa iyo, at manalangin para sa kanila bilang kapalit. Ang pakikisama na ito ay hindi lamang panlipunan, ito ay isang estratehikong alyansa sa espiritual na kaharian. Pinapalakas namin ang bawat isa, nagtatayo ng bawat isa, at nagbibigay ng kapwa-suporta laban sa mga pag-atake ng kaaway. At sa wakas, tandaan ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Ang espiritual na labanan ay hindi ipinaglalaban lamang sa lupain ng ethereal, nagpapakita rin ito sa pisikal. Ang pagpapabeya sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan ay nagpapahina sa iyong espiritual na paglutas. Wastong pagtulog, malusog na pagkain, regular na ehersisyo, hindi lamang ito indulgences, ang mga ito ay mahalagang elemento ng digmaang espiritual. Ang isang malusog na katawan ay nagtataglay ng isang malakas na espiritu, mas mahusay na gamit upang labanan ang mga tukso at pag-atake ng kaaway. Katulad nito, ang pagpapalakas ng emosyonal na kagalingan sa pamamagitan ng therapy, journal, o iba pang malusog na mekanismo ng pagkaya ay tumutulong upang lumikha ng isang matatag na pundasyon laban sa hindi mapaniniwalaan na mga bulong ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Tandaan, ang kaaway ay madalas na umaatake kung saan tayo ay mahina. Ang pagpapalakas ng ating sarili sa pisikal at emosyonal ay ginagawang mas mahina tayo. Ang holistic na diskarte na ito, ang espiritual na disiplina na sinamahan ng pisikal at emosyonal na kagalingan, ay mahalaga sa pagwagi sa labanan. Ito ay isang komprehensibong diskarte para sa espiritual na fitness, na nagbibigay daan sa amin na hindi lamang mabuhay ngunit upang umunlad sa espiritual na kaharian. Kaya, napag-usapan namin ang mga mahalagang sangkap, kamalayan sa sarili, pag-aaral sa banal na kasulatan, pamayanan, at pangangalaga sa sarili. Ngunit paano natin nilalapat ang mga prinsipyong ito sa harap ng isang tiyak na pag-atake? Sabihin natin, halimbawa, nahaharap ka sa isang panahon ng matinding kahirapan sa pananalapi. Ang mga bulong ng kaaway ay walang pag-aalinlangan, ikaw ay isang kabiguan, pinabayaan ka ng Diyos, hindi mo na ito malalampasan. Ang mga ito ay hindi lamang mga random na saloobin, ang mga ito ay target na pag-atake na idinisenyo upang mabura ang iyong pananampalataya at ang iyong pag-asa. Una, ang kamalayan sa sarili ay susi. Kilalanin ang mga saloobin na ito para sa kung ano sila, kasinungalingan. Huwag ay internalize ang mga ito. Kilalanin ang takot at pagkabalisa na ginawa nila, ngunit huwag hayaan silang tukuyin ka. Ang journal ay maaaring maging hindi ka panipaniwalang kapakipakinabang dito. Isulat ang mga kaisipang ito, iwaksi ang mga ito, at ilantad ang kanilang mga kasinungalingan. Tanungin ang iyong sarili, ang kaisipang ito ba ay nakaugat sa katotohanan, o ito ba ay isang pagmamanipula? Kadalasan, makikita mo ang sagot ay ang huli. Pagkatapos, lumiko sa mga banal na kasulatan. Maghanap ng mga talatang nagsasalita sa pagkakaloob, pananampalataya, at walang tigil na pag-ibig ng Diyos. Basahin ang mga awit, kawikaan, at mga sipi mula sa mga ebanghelyo na nag-aalok ng kaginhawaan at katiyakan.
Pagninilay sa mga talatang ito, na nagpapahintulot sa kanilang katotohanan na tumagos sa iyong puso at kontra ang mga kasinungalingan ng kaaway. Marahil ang isang taludtod tungkol sa katapatan ng Diyos sa nakaraan ay sumasalamin, na nagpapaalala sa iyo ng kanyang nakaraang probisyon at bibigyan ka ng pag-asa sa hinaharap. Tandaan, ang banal na kasulatan ay hindi isang pasibo na aktibidad, ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa digmaang espiritual. Ang iyong pamayanan ay nagiging iyong lifeline sa mga oras na ito. Ibahagi ang iyong mga pakikibaka sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o mentor sa loob ng iyong pamayanang pananampalataya. Huwag mahihiya na humingi ng panalangin para sa suporta, para sa praktikal na tulong. Ang mga individual na ito ay maaaring mag-alok ng paghihikayat, pananaw, at nasasalat na tulong. Makakatulong sila sa iyo na makita ang sitwasyon mula sa ibang anggulo, na nagpapaalala sa iyo ng kabutihan ng Diyos at kanyang mga pangako. Ang kanilang mga dalangin ay naging isang malakas na sandata laban sa pag-atake ng kaaway, na pinalakas ang iyong pananampalataya at palakasin ang iyong paglutas. At sa wakas, huwag pabayaan ang pangangalaga sa sarili. Ang pinansyal na stress ay tumatagal ng toll sa iyong pisikal at emosyonal na kagalingan. Tiyakin na nakakakuha ka ng sapat na pagtulog, pagkain ng masustansyang pagkain, at makisali sa ilang anyo ng pisikal na aktibidad, kahit na isang maikling lakad lamang sa bawat araw. Ang mga tila maliit na kilos na ito ay maaaring makabuluhang makakaapekto sa iyong kaisipan at emosyonal na pagiging matatag. Isaalang-alang ang paghanap ng propesyonal na tulong kung ang stress ay nagiging labis. Ang isang therapist ay maaaring magbigay ng mga tool at diskarte upang makayanan ang pagkabalisa at pagkalungkot, pagpapalakas ng iyong kakayahang makatiis sa mga espiritual na pag-atake. Tandaan, ang isang malakas na katawan at isang malusog na pag-iisip ay mga mahahalagang sandata sa labanan na ito. Hindi ito tungkol sa hindi papansin ng problema, ito ay tungkol sa pagbibigay ng iyong sarili upang harapin ito ng lakas, pananampalataya, at isang malinaw na pag-iisip. Ang kaaway ay nagtatagumpay sa kaguluhan at kawalan ng pag-asa, order at kapayapaan sa iyong buhay, nilinang sa pamamagitan ng sinasadyang pag-aalaga sa sarili, direktang kontra sa kanyang impluwensya. Tandaan ang mga talatang ito na napag-usapan natin kanina, ang tungkol sa probisyon ng Diyos. Huwag lamang basahin ang mga ito ng paimpel. Aktibong makisali sa kanila, isulat ang mga ito, kabisaduhin ang mga ito, hayaan silang maging isang personal na mantra, isang kalasag laban sa pagsalakay ng mga negatibong kaisipan. Isipin ang mga ito bilang isang kuta, pinoprotektahan ng iyong puso at isip mula sa pag-atake ng kaaway. Hindi ito tungkol sa mahiwagang pag-iisip, ito ay tungkol sa pag-angkon ng iyong sarili sa katotohanan, sa walang tigil na mga pangako ng Diyos. Isaalang-alang ang paglikha ng isang papuri journal. Araw-araw, isulat ang hindi bababa sa 3 bagay na nagpapasalamat ka. Hindi ito tungkol sa hindi papansin ng iyong mga pakikibaka sa pananalapi, ito ay tungkol sa paglilipat ng iyong focus mula sa kakulangan hanggang sa kasaganaan, mula sa kakulangan sa pagkakaloob. Ang pagtuon sa kung ano ang mayroon ka, sa halip na kung ano ang kakulangan mo, ay makakatulong sa iyo na linangin ang isang diwa ng pasasalamat, isang malakas na sandata laban sa negativity. Kahit na sa gitna ng paghihirap, palaging may dapat magpasalamat. Marahil ito ay ang bubong sa iyong ulo, ang pagkain sa iyong mesa, ang pag-ibig ng iyong pamilya, o ang simpleng kagandahan ng isang pagsikat ng araw. Ang mga maliliit na pagpapala na ito, kapag kinikilala at pinahahalagahan, ay maaaring baguhin ang iyong pananaw at palakasin ang iyong pananampalataya. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga praktikal na hakbang. Huwag matakot na humingi ng propesyonal na payo sa pananalapi. Ang isang tagapayo sa pananalapi ay makakatulong sa iyo na lumikha ng isang budget, pamahalaan ng iyong utang, at bumuo ng isang plano para makabalik sa iyong mga paa. Hindi ito tanda ng kahinaan, ito ay tanda ng karunungan at responsibilidad. Kadalasan, ang mga praktikal na solusyon ay maaaring maibsan ng isang makabuluhang halaga ng stress, na nagpapahintulot sa iyo na tumuon sa iyong espiritual na kagalingan. Isipin ito bilang isa pang anyo ng pangangalaga sa sarili, isang mahalagang elemento sa iyong pangkalahatang labanan sa espiritu. At tandaan, ang panalangin ay hindi lamang isang huling paraan, ito ang iyong palaging kasama. Manalangin ng walang pagtigil, manalangin para sa karunungan, para sa gabay, para sa pagkakaloob.
Manalangin para sa lakas at lakas ng loob na harapin ang iyong mga hamon. Manalangin para sa iyong pamilya, para sa iyong pamayanan, at para sa mga nahihirapan din. Ang panalangin ay hindi isang magic wand, ito ay isang pag-uusap sa Diyos, isang relasyon na nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang malampasan ang kahirapan. Isaalang-alang ang pagtabi ng mga tukoy na oras para sa panalangin bawat araw, kahit na sa loob lamang ng ilang minuto. Gawin itong ugali, isang ritual na nakasalalay sa iyo sa presensya ng Diyos at palakasin ang iyong espiritual na paglutas. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pamayanan. Ibahagi ang iyong mga pasanin, iyong mga pagkabalisa, at ang iyong mga takot sa iyong pamayanan ng pananampalataya. Hindi ka nag-iisa sa labanan na ito. Ang iba ay nahaharap sa mga katulad na hamon, at maaari silang mag-alok ng suporta, paghihikayat, at praktikal na tulong. Hindi ito tungkol sa paghanap ng awa, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang network ng suporta na maaaring palakasin ang iyong paglutas at makakatulong sa iyo na ma-weather ang bagyo. Isaalang-alang ang pagsali sa isang maliit na pag-aaral ng grupo o Biblia kung saan maaari kang kumonekta sa iba sa isang mas malalim na antas at ibahagi ang iyong mga pakikibaka ng bukas at matapat. Ang suporta at paghihikayat na natanggap mo ay maaaring maging napakahalaga sa iyong paglaban sa mga negatibong kaisipan at stress sa pananalapi. Tandaan, ang katawan ni Kristo ay dinisenyo para sa suporta sa isa't isa at paghihikayat. Sumandal sa suporta na yun, huwag matakot na humingi ng tulong. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa mga praktikal na aspeto ng pamamahala ng pananalapi, lalo na kung kasangkot ang pananampalataya. Hindi ito tungkol lamang sa pagdarasal para sa isang windfall, ito ay tungkol sa pag-align ng iyong mga aksyon sa iyong pananampalataya. Isipin ang iyong pananalapi bilang isang katiwala, isang responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Paano mo pinamamahalaan ang regalong ito? Ikaw ba ay isang tapat na katiwala? Ang isang mahalagang lugar ay ang pagbabudget. Alam ko, ang budget ay nakakainis, kahit nakakapagod. Ngunit ang isang mahusay na nakabalangkas na budget ay hindi tungkol sa paghihigpit, ito ay tungkol sa empowerment. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong kapalaran sa pananalapi, na ipinapakita sa Diyos na aktibong nakikilahok ka sa pamamahala ng Kanyang ibinigay. Magsimula sa pamamagitan ng pagsubaybay sa iyong kita at gastos sa isang buwan. Gumamit ng isang spreadsheet, isang budget app, o kahit isang simpleng kwaderno. Maging matapat sa iyong sarili, huwag mahiya na makita ang buong larawan, ang mabuti at masama. Ang transparency na ito ay mahalaga para sa pagkilala sa mga lugar kung saan maaari mong i-cut at muling ibalik ang mga mapagkukunan. Kapag mayroon kang isang malinaw na larawan ng iyong pananalapi, maaari kang magsimulang lumikha ng isang makatutuhanang budget. Unahin ang mga mahahalagang gastos tulad ng pabahay, pagkain, at transportasyon. Pagkatapos, tingnan ang paggastos ng pagpapasyalibangan, kainan, mga subscription at tingnan kung saan maaari kang gumawa ng mga pagsasaayos. Siguro maaari mong i-cut back sa pagkain sa labas, maghanap ng mas murang mga pagpipilian sa libangan, o kanselahin ang hindi nagamit na mga subscription. Ang mga maliliit na pagbabago ay maaaring magdagdag ng hanggang sa makabuluhang matitipid sa paglipas ng panahon. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-agaw, ito ay tungkol sa paggawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian na nakahanay sa iyong mga halaga at iyong mga layunin sa pananalapi. Ang pamamahala ng utang ay isa pang kritikal na lugar. Kung nahihirapan ka sa utang, huwag mawala ng pag-asa. Maraming mga tao ang nakakakita ng kanilang sarili sa sitwasyong ito, at may pag-asa para sa pagbawi. Lumikha ng isang plano sa pagbabayad ng utang, na nakatuon muna sa pagbabayad muna ng mga utang na may mataas na interes. Isaalang-alang ang pagsasama-sama ng iyong mga utang sa isang mas mababang interes na pautang o paggalugad ng mga programa sa pamamahala ng utang. Maaaring kasangkot ito sa ilang mga sakripisyo, ngunit ang mga pangmatagalang benepisyo ay makabuluhan. Tandaan, ang pagbabayad ng utang ay isang gawa ng pananampalataya, isang pagpapakita ng iyong tiwala sa pagkakaloob ng Diyos at ang iyong pangako sa responsableng katiwala. Ito ay tungkol sa muling pagkontrol, pagkuha ng pagmamayari, at pasulong ng may kumpiyansa. At huwag kalimutan ang lakas ng ikapo. Ang ikapo, na nagbibigay ng 1/10 bahagi ng iyong kita sa iyong simbahan o isang kawanggawa,
ay isang gawa ng pananampalataya na maaaring magkaroon ng malalim na mga benepisyo sa espiritual at pinansyal. Hindi ito tungkol sa pagbibigay upang makakuha ng isang bagay bilang kapalit. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng pasasalamat sa mga pagpapala ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang pagkakaloob. Maraming mga tao ang nakakakita na ang ikapu, sa kabila ng paunang pag-aalala, ay talagang pinalaya ang mga ito mula sa isang kakulangan sa pag-iisip, pagbubukas ng mga pintuan sa hindi inaasahang mga pagpapala at mga pagkakataon. Ito ay isang testamento sa iyong pananampalataya, isang pagpapahayag na ang iyong tiwala ay sa kasaganaan ng Diyos, hindi sa iyong sariling limitadong mga mapagkukunan. Isaalang-alang ito ng isang pamumuhunan sa iyong espiritual na paglaki at isang pagpapakita ng iyong pananampalataya sa pagkakaloob ng Diyos. Ito ay isang espiritual na kasanayan na maaaring magbago ng iyong pananaw at palakasin ang iyong relasyon sa Diyos. Marami ang nagpatutuo sa mga nakakagulat na paraan na pinagpala sila ng Diyos pagkatapos ng patuloy na ikapo. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya, at ang mga gantimpala ay madalas na hindi mababago. Ngayon, pag-usapan natin ang pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay maaaring mukhang nakakatakot, lalo na kung nagsisimula ka lang. Ngunit ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa pangmatagalang seguridad sa pananalapi. Ito ay tungkol sa paglaki ng iyong pera, ginagawa itong gumana para sa iyo, sa halip na hayaan lamang itong umupo. Isipin ito bilang pagtatanim ng mga buto, naglalagay ka ng ilang pagsisikap at mapagkukunan ngayon, at sa paglipas ng panahon, inaani mo ang mga gantimpala. Tandaan, hindi ito pagsusugal, ito ay tungkol sa maingat na pagpaplano at kaalaman sa paggawa ng desisyon. Simulan ang maliit. Hindi mo na kailangan ng isang malaking halaga ng pera upang simulan ang pamumuhunan. Maraming mga platform ng pamumuhunan ang nagbibigay daan sa iyo upang magsimula sa medyo maliit na halaga. Magsaliksik ng iba't ibang mga pagpipilian sa pamumuhunan, pag-unawa sa mga panganib at potensyal na pagbabalik na nauugnay sa bawat isa. Isaalang-alang ang mga pondo ng index o pondo ng isa't isa bilang isang mahusay na panimulang punto para sa pag-iba-iba, pagkalat ng iyong panganib sa iba't ibang mga stock o bono. Huwag matakot na humingi ng propesyonal na payo mula sa isang tagapayo sa pananalapi. Maaari silang tulungan kang lumikha ng isang isinapersonal na plano sa pamumuhunan na nakahanay sa iyong mga layunin sa pananalapi at pagpapahintulot sa peligro. Tandaan, ang pamumuhunan ay isang marathon, hindi isang sprint. Magkakaroon ng pag-aalsa sa merkado, iyon ang likas na katangian ng pamumuhunan. Huwag magpanik na ibenta kapag lumubog ang merkado. Sa halip, manatiling nakatuon sa iyong pangmatagalang mga layunin at mapanatili ang isang disiplinang diskarte sa pamumuhunan. Regular na suriin ang iyong portfolio at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan, ngunit maiwasan ang mapanghimasok na mga pagpapasya batay sa mga panandaliang pagbabago-bago ng merkado. Ang pasensya at tiyaga ay susi. Isipin ito bilang isang testamento sa iyong pananampalataya sa hinaharap, isang paniniwala na ang iyong mga pamumuhunan ay lalago at magbunga sa takdang oras. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pondo ng emerhensya. Ito ay isang mahalagang kaligtasan sa net, isang reserbang pera na nakalaan upang masakop ang hindi inaasahang mga gastos tulad ng mga medikal na panukalang batas, pag-aayos ng kotse, o pagkawala ng trabaho. Layunin na magkaroon ng hindi bababa sa 3 hanggang 6 na buwan na halaga ng mga gastos sa pamumuhay na naisave sa isang madaling ma-access na account. Nagbibigay ito ng isang buffer laban sa kahirapan sa pananalapi, pagbabawas ng stress at pagkabalisa sa mga mahirap na oras. Ito ay isang pagpapakita ng iyong aktibong diskarte sa responsibilidad sa pananalapi, isang nasasalat na pagpapahayag ng iyong tiwala sa pagkakaloob ng Diyos habang naghahanda ng hindi inaasahang mga kalagayan. Ang pagtatayo ng isang pondo ng emerhensya ay nangangailangan ng disiplina at pare-pareho ang pag-iimpok, ngunit ang kapayapaan ng isip na ibinibigay nito ay napakahalaga. Sa wakas, tandaan ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral. Ang pinansyal na tanawin ay patuloy na umuusbong, kaya mahalaga na manatiling may kaalaman at iakma ang iyong mga diskarte ng naaayon. Magbasa ng mga libro, dumalo sa mga workshop, makinig sa mga podcast, at makisali sa mga pag-uusap sa mga nakaranasang namumuhunan. Ang patuloy na pagpapalawak ng iyong kaalaman ay magbibigay kapangyarihan sa iyo upang makagawa ng mga kaalamang desisyon at mag-navigate sa pagiging komplikado ng personal na pananalapi na may higit na kumpiyansa.
Ang patuloy na hangarin ng kaalaman ay isang salamin ng iyong pangako sa responsableng kitiwala at ang iyong pananampalataya sa iyong kakayahang pamahalaan ng epektibo ang iyong mga mapagkukunan. Ito ay isang paglalakbay ng panghabambuhay na pag-aaral, isang testamento sa iyong dedikasyon sa pagpapabuti ng iyong kagalingan sa pananalapi. Alalahanin, pinagpapala ng Diyos ang mga masigasig na naghahanap ng karunungan at kaalaman. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pamamahala ng utang. Ang utang ay maaaring maging isang makabuluhang balakid sa pagkamit ng kalayaan sa pananalapi, ngunit hindi nito kailangang tukuyin ang iyong hinaharap. Ang susi ay upang lapitan ito ng madiskarteng at aktibo. Una, maunawaan ang iba't ibang uri ng utang. Ang mabuting utang, tulad ng isang mortgage para sa isang pautang sa bahay o mag-aaral para sa edukasyon, ay maaaring maging pamumuhunan na pinahahalagahan ng halaga sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang masamang utang, tulad ng mataas na interes ng credit card o utang sa payday, ay maaaring mabilis na makontrol, pinipigilan ang iyong pag-unlad. Tumutok sa pagliit ng masamang utang at pamamahala nito ng responsable. Lumikha ng isang budget upang subaybayan ang iyong kita at gastos. Makakatulong ito sa iyo na makilala ang mga lugar kung saan maaari mong i-cut at palayain ang mga pondo upang maglaan patungo sa pagbabayad ng utang. Maghanap ng mga pagkakataon upang mabawasan ang hindi kinakailangang paggasta at unahin ang mga mahahalagang gastos. Unahin muna ang pagbabayad ng mataas na interes na utang, gamit ang mga pamamaraan tulad ng utang na snowball o utang na avalanche. Ang pamamaraan ng snowball ng utang ay nagsasangkot ng pagbabayad muna sa pinakamaliit na utang para sa pagganyak, habang ang pamamaraan ng utang na avalanche ay nakatuon sa pagbabayad ng pinakamataas na interes na utang upang makatipid ng pera sa interes. Parehong epektibo, piliin ang isa na nababagay sa iyong pagkatao at pinansyal na sitwasyon. Isaalang-alang ang pagsasama-sama ng iyong utang na may isang mas mababang interes na pautang o balanse ng credit card. Maaari nitong gawing simple ang iyong mga pagbabayad at potensyal na babawan ang iyong buwan ng gastos. Gayunpaman, siguraduhing maingat na basahin ang mga termino at kondisyon bago gumawa sa anumang plano ng pagsasama-sama, at tiyakin na ang bagong rate ng interes ay tunay na mas mababa. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pare-pareho, disiplina na pagbabayad. Kahit na ang maliit, regular na pagbabayad ay gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa paglipas ng panahon, na nagpapakita ng iyong pangako at responsibilidad. Tandaan, ang bawat hakbang patungo sa pagiging walang utang ay isang tagumpay. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya at tiyaga, isang testamento sa iyong paniniwala sa iyong kakayahang pagtagumpayan ang mga hamon. Higit pa sa pamamahala ng utang, talakayin natin ang kahalagahan ng seguro. Ang seguro ay kumikilos bilang isang proteksyon na kalasag laban sa hindi inaasahang mga pangyayari. Isaalang-alang ang seguro sa kalusugan, seguro sa buhay, seguro sa bahay, at seguro sa auto. Pinoprotektahan ka ng seguro sa kalusugan mula sa sakuna ng mga gasto sa medikal, na nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga oras ng sakit o pinsala. Ang seguro sa buhay ay nagbibigay ng seguridad sa pananalapi para sa iyong mga mahal sa buhay kung sakaling ang iyong hindi tiyak na kamatayan. Ang seguro sa bahay at auto ay protektahan ng iyong mga ari-arian mula sa pinsala o pagkawala. Hindi ito mga luho, ang mga ito ay mahalagang mga pangangalaga na nagpapakita ng iyong responsibilidad at pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ito ay isang aktibong hakbang, na sumasalamin sa iyong tiwala sa pagkakaloob ng Diyos habang kinikilala ang mga kawalan ng katiyakan sa buhay. Ang wastong saklaw ng seguro ay nag-aalok ng isang safety net, na nagpapahintulot sa iyo na tumuon sa pagbuo ng iyong hinaharap nang walang patuloy na takot sa pagkawasak sa pananalapi. Tandaan, ang pagpaplano para sa hindi inaasahan ay isang mahalagang aspeto ng maayos na pamamahala sa pananalapi. Ito ay isang pagpapakita ng karunungan, pananaw, at tiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ngayon, tingnan natin ang madalas na napansin na aspeto ng pamumuhunan. Ang pamumuhunan ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabilis, ito ay tungkol sa pagbuo ng pangmatagalang seguridad sa pananalapi at pagbibigay para sa iyong hinaharap. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong mga layunin sa pananalapi sa iyong pananampalataya, nagtitiwala na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga sa panahon ng Diyos. Mayroong iba't ibang mga sasakyan sa pamumuhunan na dapat isaalang-alang,
bawat isa ay may sariling antas ng peligro at gantimpala. Halimbawa, ang mga stock ay kumakatawan sa pagmamay-ari sa isang kumpanya at nag-aalok ng potensyal para sa mataas na pagbabalik, ngunit nagdadala din ng likas na pagkasumpungin. Ang mga bono, sa kabilang banda, ay karaniwang itinuturing na mas mababang panganib na pamumuhunan, na kumakatawan sa isang pautang sa isang kumpanya o gobyerno, na nag-aalok ng isang nakapirming rate ng pagbabalik. Ang real estate ay maaaring maging isang matatag na pangmatagalang pamumuhunan, na nagbibigay ng parehong potensyal na kita at pagpapahalaga, ngunit nangangailangan ito ng makabuluhang kapital at maingat na pamamahala. Bago ka mamuhunan, mahalaga na tukuyin ang iyong mga layunin sa pananalapi. Nagsisave ka ba para sa pagretiro, edukasyon ng iyong mga anak, o isang pagbabayad sa isang bahay? Ang pag-unawa sa iyong mga layunin ay makakatulong sa iyo na matukoy ang iyong timeline ng pamumuhunan at pagpapahintulot sa peligro. Tandaan, ang pamumuhunan ay isang marathon, hindi isang sprint. Nangangailangan ito ng pasensya, disiplina, at isang pangmatagalang pananaw. Huwag mapalitan ng mga panandaliang pagbabago-bago ng merkado, tumutok sa iyong pangmatagalang mga layunin at manatili sa iyong diskarte sa pamumuhunan. Ang pagkakaiba-iba ay susi sa pagpapagaan ng panganib. Huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket. Ikalat ang iyong mga pamumuhunan sa iba't ibang mga klase ng pag-aari upang mabawasan ang epekto ng underperformance ng anumang solong pamumuhunan. Isaalang-alang ang pagkonsulta sa isang kwalipikadong tagapayo sa pananalapi na makakatulong sa iyo na lumikha ng isang personal na plano sa pamumuhunan na naaayon sa iyong mga tiyak na pangangailangan at pagpapaubaya sa peligro. Maaari silang magbigay ng gabay sa paglalaan ng asset, pag-iba-iba, at mga diskarte sa pag-optimize ng buwis. Tandaan, ang paghanap ng propesyonal na payo ay hindi mababawasan ang iyong pananampalataya, ito ay isang matalino at responsableng diskarte sa pamamahala ng iyong pananalapi. Ito ay tungkol sa pag-agaw ng kaalaman at kadalubhasaan upang makamit ang iyong mga layunin sa pananalapi, lahat sa loob ng konteksto ng iyong pananampalataya at mga halaga. Ang pamumuhunan ng matalino ay isang gawa ng pananampalataya, isang paniniwala sa iyong kakayahang bumuo ng isang ligtas na hinaharap para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa patnubay ng Diyos at paggamit ng mga mapagkukunan na ibinigay niya upang lumikha ng isang mas mahusay na buhay. Tandaan na manalangin para sa karunungan at pag-unawa habang gumawa ka ng mga desisyon sa pamumuhunan. Humingi ng payo mula sa pinagkakatiwalaang mga mapagkukunan, kapwa pinansyal at espiritual, upang matiyak na gumagawa ka ng mga kaalamang pagpipilian na nakahanay sa iyong mga halaga. Ang paglalakbay sa kalayaan sa pananalapi ay isang testamento sa iyong pananampalataya, tiyaga, at pangako sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ito ay isang paglalakbay ng tiwala, kapwa sa iyong sarili at sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay isang testamento sa iyong paniniwala sa isang hinaharap kung saan babayaran ang iyong masipag at masigasig na pagpaplano. At tandaan, bawat hakbang, bawat matalinong desisyon, ay isang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng iyong mga layunin sa pananalapi at pag-secure ng isang mas mahusay na bukas. Isaalang-alang ang lakas ng pagsasama ng interes, ang epekto ng snowball ng pagkamit ay bumalik sa iyong mga pagbabalik. Ito ay isang malakas na tool na maaaring makabuluhang mapabilis ang iyong gusali ng yaman sa paglipas ng panahon. Ang pasensya at pagkakapare-pareho ay pinakamahalaga. Huwag masiraan ang loob ng pansamantalang mga pag-aalsa. Ang landas sa tagumpay sa pananalapi ay bihirang linear, madalas itong napuno ng twists at liko. Ngunit sa pamamagitan ng lahat, mapanatili ang iyong pananampalataya, manatiling disiplina, at panatilihing nakatuon ang iyong mga mata sa iyong pangmatagalang mga layunin. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga tiyak na sasakyan sa pamumuhunan. Maraming mga pagpipilian na magagamit, bawat isa ay may sariling antas ng peligro at potensyal na pagbabalik. Halimbawa, ang mga stock ay kumakatawan sa pagmamay-ari sa isang kumpanya at nag-aalok ng potensyal para sa mataas na paglaki, ngunit nagdadala din ng mas mataas na peligro. Ang mga bono, sa kabilang banda, ay mga pautang na ginagawa mo sa isang kumpanya o gobyerno, na karaniwang itinuturing na hindi gaanong peligro kaysa sa mga stock, ngunit may mas mababang potensyal na pagbabalik. Ang real estate ay maaaring maging isang mahusay na pangmatagalang pamumuhunan, na nagbibigay ng parehong kita at pagpapahalaga,
ngunit nangangailangan ito ng makabuluhang kapital at nagsasangkot ng malaking responsibilidad sa pamamahala. Ang mga pondo ng kapwa at mga pondo na ipinagpalit ng palitan, ETF, ay nag-aalok ng pag-iba sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa pool sa iba't ibang mga pag-aari, pagbabawas ng panganib habang nagbibigay ng pagkakalantad sa iba't ibang mga sektor ng merkado. Tandaan, ang iyong diskarte sa pamumuhunan ay dapat na nakahanay sa iyong pagpapaubaya sa peligro. Ikaw ba ay isang konserbatibong mamumuhunan na mas pinipili ang mas mababang panganib at matatag na pagbabalik, o mas agresibo ka, handang kumuha ng mas maraming peligro para sa mga potensyal na mas mataas na pagbabalik? Ang iyong edad ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Ang mga mas batang mamumuhunan sa pangkalahatan ay may mas mahabang oras ng pag-abot, na nagpapahintulot sa kanila na kumuha ng mas maraming peligro, habang ang mga matatandang mamumuhunan ay maaaring unahin ang pagpapanatili ng kapital at pagbuo ng kita. Isaalang-alang ang iyong personal na mga kalagayan. Ikaw ba ay walang asawa, may asawa, o may mga dependents? Naimpluwensyahan nito ang iyong mga responsibilidad sa pananalapi at mga layunin sa pamumuhunan. Halimbawa, ang mga magulang na nagse-save para sa edukasyon sa kolehiyo ng kanilang mga anak ay maaaring magpatibay ng isang mas konserbatibong diskarte upang matiyak na magagamit ang mga pondo kung kinakailangan. Sabihin nating nagse-save ka para sa pagretiro. Ang isang karaniwang diskarte ay upang mag-ambag ng regular sa isang account sa pagretiro, tulad ng 401k o IRA. Nag-aalok ang mga account na ito ng mga bentahe sa buwis, na ginagawang kaakit-akit na mga sasakyan para sa pangmatagalang pagtitipid. Ang kapangyarihan ng pagsasama ng interes ay tunay na kapansin-pansin dito. Isipin ang pamumuhunan ng isang katamtamang halaga bawat buwan sa loob ng maraming dekada, ang naipon na pagbabalik ay maaaring maging malaki. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang maliit na binhi na lumalaki sa isang makapangyarihang puno sa paglipas ng panahon. Ito ay kung saan ang pananampalataya at pasensya ay magkakaugnay ng maganda. Nagtitiwala ka sa proseso, na naniniwala na ang iyong masigasig na pagsisikap ay magbubunga ng isang napakaraming ani sa hinaharap. Huwag maliitin ang kahalagahan ng regular na pagsusuri sa iyong portfolio ng pamumuhunan. Nagbabago ang mga kondisyon ng merkado, maaaring magbago ang iyong personal na mga kalagayan, at maaaring lumipat ang iyong mga layunin sa pananalapi. Tinitiyak ng regular na pagsusuri na ang iyong mga pamumuhunan ay mananatiling nakahanay sa iyong pangmatagalang mga layunin. Hindi lamang ito tungkol sa mga numero sa isang spreadsheet, ito ay tungkol sa aktibong pamamahala ng iyong hinaharap, pag-secure ng kagalingan ng iyong pamilya, at paggalang sa katiwala na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Isaalang-alang ito ng isang gawa ng pananampalataya, isang pagpapakita ng iyong tiwala sa pagkakaloob ng Diyos at ang iyong sariling kakayahang magplano ng matalino para sa hinaharap. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi isang solo trek. Palibutan ang iyong sarili ng isang sumusuporta sa pamayanan, kapwa pinansyal at espiritual. Ibahagi ang iyong mga layunin, humingi ng payo, at alamin mula sa mga karanasan ng iba. Ang ibinahaging paglalakbay na ito ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya at nagbibigay ng paghihikayat sa daan. Kaya, anong tukoy na diskarte sa pamumuhunan ang sumasalamin sa iyong mga personal na halaga at layunin? Ipagpatuloy natin ang pag-uusap na ito. Upang manatiling na update sa hinaharap na mga video at pananaw, siguraduhing mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at panoorin ang aking susunod na video sa pag-iba-iba ng iyong portfolio. Hanggang sa pagkatapos, pagpalain ng Diyos, at masayang pamumuhunan. Ang iyong kaibigan sa pananalapi, Marco.